Alam, panoorin natin to ha. Ito lang yung Chinese na galit na galit kay Duterte. Hindi niya tinantanan kahit na yung ano ba si Duterte, talagang around 2018 yata, hanggang matapos ng termino ni Duterte, talagang binakbakan niya ng binakbakan na. Pero itong Chinese na to, hindi na nagkakaso, no? Kasi naman hindi Chinese to eh, ano to eh, Kristan yata pangalan na ito eh. Alam naman natin yung mga tatlong letter lang, yung mga Tan, Go, Si, di ba? Yun yung mga may lahing Chinese. Pero itong tao na to, galit na galit sa mga Chinese. Hindi ko lang alam. Wala nga natin ito. Mag-play ka na, putang ina. At bilihin sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil bago naging presidente si Duterte, ang ating national budget ay nasa 2.5 trillion pesos lamang. Nung naging presidente siya, at pag-alis niya, nagbilang presidente sa kanyang termino, umabot na ng over 5 trillion pesos ang national budget. Hindi lang yon ang nagpataas ng presyo ng bilihin ay dahil bago si Duterte naging presidente, yung ating national debt Putang ina, mayroon bang multong pumipindot dito sa monitor ko? Buisit. ay nasa under Nagpipipindo-pindot ah. trillion pesos. Pag-alis si Duterte, umabot ng 14 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Putang ina, palakpakan nyo naman ang hayop na si Duterte. Ang resulta Tangero pa lang ang matanda na yon. mahal na ang Iste. lahat. Yan ang ginawa niya. Sa kanya mo sisihin nyo dahil yan ang katotohanan. Those are facts. That's data. Sa mga nagsasabi naman, ginawa niya yan during the pandemic, nung panahon ng pandemya. Okay, debunk natin to ngayon na para sa kaalaman nyo. Pwede nyo gamitin to, snippet nyo itong Hindi ko alam kung alam ng mga DDS yung salitang debunk. video na to para ikalat yung gusto nyo. Nung panahon ng pandemya, umutang siya ng about 2 Tang ina, Kristan, hindi kita na ha. May hinalan talaga internet ko, men. 5 trillion pesos. Okay? Yung mga 2 taon yun, inutang niya around 5.4 trillion pesos if I'm not mistaken. Alam mo ba magkano lang ginastos niya? Galit na galit. Gustong manakit. Doon para sa pandemya? 540 billion pesos. 1/10 nung sa inutang niya. Asa nagpunta yung ibang pera na yun na inutang niya? Ha? Kaya huwag tayong magbobolahan dito. Huwag na tayong maging mangmang. Siyempre sa bank account. Kaya ano na nga yan eh. Nagbubunta na nga si Pulong sa mga iba-ibang bansa para mag-deposit dun eh. At least para mahirapan silang i-freeze, di ba? Yun yung sinasabi ko lang. Kaya pag may nagsasabi sa inyo na, Siyempre kung halimbawa may dala si Pulong na sa kanyang mga kung halimbawa sa Hong Kong may dala siyang lahat yan mga dayuhan. Huwag natin kakalimutan yon. Okay? may dala siyang 13 billion. Di ba? Tapos sa The Hague may dala siyang 50 billion. Putang ina. Wapak, men. Sulsa ka ba sa mga naloko ngayong April Fool's Day? O baka naman sanay ka na? Tara, pag-usapan natin ang higit pa sa April Fool's Day prank ng mga Duterte. So rank 10, yung walking stick drama. O baka naman sanay ka mga Duterte. So rank 10, yung walking stick drama. Ito yung video. Sabi niya, drama lang daw yung tungkod. Kasi pagtingin pa lang nila, masama ang tingin. Hostile na. So, lalo ako magdrama. At syempre yung rank 9, the rich and the mosquito net. Sa mga photo ops ni Duterte, simple yung ulam, kanin yung cake, natutulog sa kulambo. Di yung, eto. Tipo, ano natin to? Huwag natin kakalimutan yon. Ang higit pa sa April Fool's Day prank. Ito. Rank 10, Kasi pagtingin pa lang nila, masama ang tingin. So, lalo ako magdrama. At syempre yung rank 9, the rich and the mosquito net. Sa mga photo ops ni Duterte, simple yung Ayan, to. Ito photo ops na to. Itong kanin niya,
I think, ano yata to eh, yung pagdating yata ni Bongo eh, pinambiro eh, ginano nyo. Ginawa niyang cake yung kanin. Tinuldukan. Pero itong cake na to, galing to sa talagang mamahaling cake. Tapos yung harapan neto si Digong, lechon yan, lechon, morcon, lahat ng steak, masarap na pagkain, nasa harap niyan. Diba? Ganun nila ganun kaloko at ganun kaututo ang mga DDS. That's the reality. Fucking shit. Sige na. Adios.